Bukod kay Hegseth, mga kapatid, nagsalita rin no, si Defense Secretary Gibo Teodoro doon sa isinagawang Shangri-La Dialogue, mga tol. At hindi nagustuhan ng China ang mga pahayag ni Secretary Gibo, kaya sumagot na sila, mga tol, no? Bumuwelta ang China at dito sa ating panonoorin mula rito sa CNA, magbibigay tayo ng reaction video, mga kapatid, and commentary. Shangri-La Dialogue, China hits back at South China Sea, comments by Philippines Defense Chief, which is Secretary Gibo Teodoro. Ayon dito, mga kapatid, sa report, China has hit back at comments by the Philippines Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. stressing that the country has a full historical and legal basis to uphold territorial sovereignty in the South China Sea, which is yung China nga, di ba? Yun ang sinasabi nila. Meron daw silang historical claim dyan. The Chinese embassy in the Singapore reiterated its stance in 3 Facebook posts saying that Beijing has been exercising a high degree of restraint. Aba? Grabe, di ba? Nagpipigil pa daw sila, mga tol, o nag-aano pa sila dyan. Tawag dito, yun nga, nagpipigil ng kanilang sarili, mga tol. In the disputed territory, this came as tensions played out with heated words by both sides on Sunday, June 1 at the Shangri-La Dialogue. No, so panoorin natin to, mga tol, at syempre bilang mga Pilipino, mga kapatid, dapat maging involved tayo sa mga ganitong klaseng balita para at least, di ba, nalalaman natin kung ano yung mga nangyayari ngayon, mga kaganapan. Nagpapalitan sila ngayon ng mga sagutan. So bigyan natin to ng reaction video at bilang Pilipino, mga kapatid, pwede ka rin na magbigay ng iyong komento sa comment section sa ibaba. Huwag na natin patagalin pa, mga kapatid. China has hit back at comments by the Philippine Defense Secretary stressing that Beijing has a full historical and legal basis to uphold territorial sovereignty in the South China Sea. Diba, 1947, mga tol, natandaan nyo, 1947, nung sinimulang iguhit ng China, etong kanilang kiniklaim na 9-dash line o 10-dash line na ngayon, mga tol. 1947 nila sinimulang iguhit yan. Nagkaroon 1982 UNCLOS, mga tol, United Nations Convention on the Law of the Sea, batas sa karagatan yan. At binigyan tayo ng kanya-kanya mga 200 nautical miles exclusive economic zone. Pero hindi sumunod, mga tol, ang China at dinisrespect nila yung batas na yan at patuloy nilang iginigiit yung kanilang 9-dash line na nagsimula lang namang inimbento nila noong 1947 at ang gusto nila, mga tol, ay kilalanin ng buong daigdig. The Chinese embassy in Singapore reiterated that Beijing has been exercising a high degree of restraint in the disputed waterway. The Nagpipigil pa daw sila, mga tol. reaction came as tensions played out during the final day of the Shangri-La Dialogue. CNA's Olivia Siong was there. Papanoorin natin. The rivalry between China and the U.S. has been in key focus at the Shangri-La Dialogue in Singapore. But speaking at a plenary session on the third and final day of the Security Summit, Philippines Defense Secretary Gilberto Teodoro said while the China-U.S. strategic competition increasingly defines the regional and global security environment, it should not be overemphasized. The Philippine position on the West Philippine Sea is not a function of Sino-American strategic rivalry. Ang pinapalabas kasi, mga tol, ng China is kumbaga scripted lahat ng ginagawa ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea. Kumbaga parang inaalisan nila tayo ng sarili nating kaisipan. Ang pinapalabas nga, kung naaalala ninyo dati nagsalita kalimutan ko yung pangalan nito ni Wang Wenbin. Wang Wenbin ba pangalan nun? Diba, nagsalita yon, mga tol, at sinabi niya lahat ng ginagawa ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea scripted na ginawa lang ng Amerika. Kumbaga parang sinasabi nila, mga tol, na hindi naman talaga tayo interesado sa West Philippine Sea o wala tayong ipinaglalabang karapatan dyan. Ginagawa lang natin yung ginagawa natin dahil yun ang inuutos ng Amerika, mga tol. Sea is not a function of Sino-American strategic rivalry. Instead, it is caused, no doubt, by the overreach of the Chinese Communist Party, of which the most glaring evidence is the 9, 10, or 11-dash line that has absolutely no basis in international law. Absolutely no basis in international law. At hindi maitatanggi ng China yon, mga tol. Dahil wala rin naman talaga silang maipapakita na yon ay sinasang-ayunan
o kinikilala ng international law. Ang masakit lang mga tol, hindi rin naman nila kinikilala ang international law. Manila has accused Beijing of aggressive behavior in the disputed South China Sea. Anong accused? Totoo naman eh. Kitang-kita naman sa mga video eh. Anong accused? Hindi pag-aakusa yun. Ang pag-aakusa kasi mga tol, walang katibayan. Pinaparatangan mo lang, walang katibayan. Pero eto mga tol, balikan natin yung sinasabi. Manila has accused Beijing of aggressive behavior in the disputed South China Sea. Anong accuse the Beijing of aggressive behavior? Hindi natin inaakusahan ng Beijing mga tol. No, sinasabi natin yung totoong nangyayari, hindi siya inaakusahan. And building artificial islands in the disputed waters. Totoo rin naman, nagbibuild naman talaga sila ng artificial island, hindi ba totoo? Pag-aakusa rin ba yon mga tol? Diba? Sinasabi kasi rito, inaakusahan daw ng Pilipinas ang Beijing na aggressive behavior sa South China Sea, nagbibuild ng mga artificial island. Pag-aakusa ba yun? Pagpaparatang ba yun? Totoo naman lahat yun eh. China, on the other hand, has been angered by joint military drills between the US and the Philippines, as well as the deployment of American military systems in the country. Kita mo, pati yon mga tol. Di ba totoo rin mga kapatid na ikinagagalit ng Amerika yung pagkakaroon ng alyansa ng Pilipinas at saka ng Amerika? Kailan ba nabuo tong alyansang to? Di ba? 1951 pa yung natin mga tol eh. Yung ating Mutual Defense Treaty, napakatagal na yan, hindi naman bagong usapin yan. Saka bakit sila nagagalit? Wala bang karapatan ng Pilipinas na makipag-alyansa, makipagkaibigan sa mga ibang bansa? Ginagawa din naman nila yung kaalyado nga nila Russia, di ba? Secretary Teodoro's comments drawing a response from Chinese delegates in the room. Recently, the U.S. Secretary of State Marco Rubio said that the Russian-Ukraine war is a proxy war between nuclear powers and needs to be ended. And meanwhile, the United States is selling more arms to this region and setting up more military bases in the Philippines. So, if the proxy war in Europe needs to be ended, are you concerned that a proxy war in Asia might be launched? Kulit din ng Kulit din ng pagkukumpara, Ginagamitan ka ng kumbaga sinasayko ka eh. kung ang nangyayaring gera daw mga tol doon sa Russia at saka sa Ukraine, proxy war ng mga nuclear power na bansa at kailangan ng wakasan, bakit daw ang Amerika nagse-set up ng mga rito armas? Diba? Kung inihiling ng Amerika na tumigil na yung gera doon, bakit hindi ba daw concerned dito na baka magsimula ang proxy war dito mga tol? Ikinukumpara niya doon sa nagsisimula na gustong pahintuin at dito sa pinipigilan para wag magsimula. Diba? No? Pinipigilan yan para wag magsimula mga kapatid. Kasi ang China, ang gusto nila, inaano tayo ng China kumbaga pinapaikot nila tayo Lahat ng dinadala rito ng Amerika, mga tol, lahat ng mga armas na dinadala ng Amerika, lagi nagsasalita ang China na magdudulot yan ng kaguluhan, magdudulot yan ng ganyan, ganun. Dapat yan alisin kasi magkakaroon lang ng kaguluhan. Lagi nga natin sinasabi, alisin man natin sa picture ang Amerika, alisin man natin sa picture ang kahit na anong bansa, Pilipinas lang ang nandiyan dyan. Hindi naman magbabago ang stand ng China Aangkinin pa rin naman nila yung buong South China Sea kabilang na doon ng West Philippine Sea. So magkakaroon pa rin ng kaguluhan. Pero eto ang kakaiba. Ang gusto ng China, sila yung lamang. Sila yung yamado. Yun ang gusto ng China mga tol. Ayaw ng China na magkakaroon tayo ng kakampi. Ayaw ng China na magkakaroon tayo ng kaalyado kasi nga sakit ng ulo nila yun. Imbis na madali nilang maisasakatuparan yung plano nila dahil mahina lang ang Pilipinas, nagkakaroon tuloy sila ng problema kasi ang Pilipinas nagkakaroon ng mga kaalyadong bansa. Di ba nga mga kapatid, ang bully, pag tinapatan ng kasing laki niya, hindi na nakakapambuli. Di ba? Pero kapag ang bully, maliit lang yung binubuli niya, patuloy niyang bubulihin yun. So dito, naglalagay tayo ng mga armas, nagsiset up tayo ng mga armas para mapahinto yung pambubuli ng China, hindi para magsimula ng gulo. So hindi niya pwedeng ikumpara yun doon sa nangyayari sa Ukraine at saka sa Russia. Russia nagsimulang sumugod sa Ukraine Diba? At yun yung gustong pahintuin. Diba? Wala, ano lang sila mga tol, nagsasayko lang sila Itong tanong nito. Are you concerned that a proxy war in Asia
might be launched. Oh, a proxy war in Asia might be launched. Diba? Ba't may lakas na ba ng loob ang China na sagupain yung iba't ibang mga bansa? Yun ang tanong eh. Kasi walang ibang magsisimula ng gera dito mga tol kundi China lang. Sa totoo lang, no? Hindi sisimulan ng Pilipinas yan. Yung gera, hindi sisimulan ng Pilipinas yan. Kung sisimulan ng Pilipinas yan, dapat noon pa. Eh hindi nga tayo gumagante sa mga pangwawater cannon ng China eh. Diba? Both Vietnam and Malaysia have Ito. Ano natin, pakinggan natin tong si Kidapeng. Chinese din ata to. Might be launched. both Vietnam and Malaysia have differences with China in South China Sea. Yet, both countries have effectively managed these differences with China. So my question is, why can't the Philippines do the same? Tricky question ulit. Oh. Pareho daw ang Malaysia ba? Pakinggan ulit natin ha. Vietnam and Malaysia, Malaysia have differences with China in South Balikan natin mga tol. Concerned that Malaysia have differences with China in South China Sea. Yet, both countries have effectively managed these differences with China. So my question is, why can't the Philippines do the same? Ang sabi niya, both Malaysia and China ay meron din daw differences o pagtatalo mga tol. Pero namamanage daw nila yun. Di ba? Nasa maayos na paraan. Bakit hindi gayahin ng Pilipinas? Anong naging sagot kaya rito ni Secretary Gibo? The comparison between the Philippines, Malaysia, and Vietnam. Let us not forget. Both Malaysia and Vietnam, meron daw differences doon sa China pero namamanage nila ng maayos. At bakit daw hindi gayahin ng Pilipinas? The Philippines, Malaysia, and Vietnam. Let us not forget that while we are members of ASEAN, we are sovereign countries, each with its own territorial integrity and sovereignty. And I am sure that if what China is doing to the Philippines is done to Malaysia or to any ASEAN country, you would see a different reaction. I hope I have answered the propaganda to the satisfaction of... Okay, so linawin natin yung sinasabi ni Secretary Gibo Teodoro. Ang gusto kasing palabasin ng China, bakit naman daw yung Vietnam at Malaysia na may problema din naman sa China, bakit na ma-manage naman daw at walang nangyayaring sigalot katulad ng nangyayari sa Pilipinas at saka sa China. At bakit daw hindi na lang gayahin ng Pilipinas? So sabi rito ni Secretary Gibo, kung ang ginagawa ng China sa Pilipinas ay gagawin din nila sa Vietnam at Malaysia, malamang iba ang magiging reaksyon. Ibig sabihin mga tol, kasi sa Pilipinas ang reaksyon natin mga tol ganito lang, nakikipagmatigasan lang tayo. Ibig sabihin, binobomba tayo ng water cannon, ginigit-git tayo pero hindi tayo gumagante. Iginigiit lang natin sa pamamagitan ng diplomatic protest, sa pamamagitan ng mga ganitong klaseng dialogue, binivideohan natin at ipinapakita natin sa buong mundo kung gaano kabuli ang China. Pero kung gagawin ng China yan sa Vietnam, sa Malaysia, mga tol, bakbakan yan. Dahil gagamit ng puwersa yung mga bansang yun. Iba kasi yun kesa rito sa Pilipinas. Ngayon mga tol, kung bakit hindi gumagamit ng puwersa ang Malaysia at Vietnam, kasi hindi naman ganun ka-agresibo ang China sa kanila. Hindi naman ganun kasi ka-agresibo ang China sa kanila. Bakit? Kasi alam ng China pumapalag tong mga bansang to. Pilipinas hindi. Bakit? Sinanay natin sila ng ilang taon Sinanay natin sila ng 6 na taon ba naman mga tol na hindi tayo pumapalag sa kanila? Mga kasanayan talaga nila yan. Diba? So tingnan nyo ang galaw ng China doon sa mga bansang yan, Vietnam. Vietnam mga tol, napakaraming ginawang isla niyan sa South China Sea. Tanong, nakakita na ba kayo ng same reaction ng China sa Vietnam na katulad ng ginagawa nila sa Pilipinas na ng water cannon, ng babangga? Hindi nila magawa sa Vietnam yun Diba?
Hindi nila magawa sa Malaysia yun eh. Bakit? Kasi pumapalag yung mga bansang yun eh. Bakit dito sa Pilipinas nila ginagawa? Kasi alam nila mga tol na hindi tayo pumapalag. Yun ngayon kailangan nating baguhin eh. Yun ngayon kailangan nating alisin sa atin eh. Yung masyado tayong mabait eh. Diba? Yun yung sinagot ni Secretary Gibo. Action. I hope I have answered the propaganda to the Propaganda lang talaga. satisfaction of everyone in this room. The Chinese delegation later told CNA that it was unsatisfied with the defense Hindi niya matanggap yung sagot ni Secretary Gibo. Unsatisfied daw siya. secretary's reply. 首先，他实际上没有认真回答这个问题。 First of all, he did not answer the question seriously. He said I was perfunctory and that we were just using propaganda slogans. Totoo naman eh. 他说我是敷衍的，他说我们是宣传口号，难道说那个马来西亚的总理安华 Was a similar question raised to Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim perfunctory? Was it also a form of propaganda? Mr. Anwar has asked. 人家给他提的问题是敷衍的吗？人家是一种宣传吗？人家是要求他去跟这个 The Philippines to have a dialogue with 要 China, 去 right? 对话。 Problema, mahirap makipag-usap dito sa China. Sabi nga ni Secretary Gibo, di ba? Kailangan muna nilang masolusyonan yung deficit of trust at saka yung credibility. Mahirap magtiwala rito mga tol. Kulang na kulang to sa ganyan. Kredibilidad. Iba yung sinasabi nila sa mga pulong sa ginagawa nila. Mga tol, hindi nila magawang harasin yung ibang mga bansa. Wina-water cannon nga sila ng Japan eh. Wina-water cannon. Doon nga sa ibang bansa, mga tol, pag pumasok yung mga mangingisda nila, mga barkong mangingisda nila, pinapasabog agad. Dito sa Pilipinas, napaka-ano nila eh. The heated exchange comes as China's Defense Minister Dong Jun was absent from this year's Security Summit. The lower-level delegation from the military's National Defense University instead led by its Vice President, Rear Admiral Hu Gangfeng. Unlike previous years, there was no plenary session held by the Chinese Defense Minister this time round. These sessions typically reserved for those at the minister level and above. Instead, this time, the head of the Chinese delegation spoke at a smaller session on maritime security. What was also different was the lack of press briefings by the Chinese delegation compared to last year. Okay mga kapatid, putulin muna natin to rito. No? Tulad nga nung sinabi ni Secretary Gibo, kung gagawin ng China yung ginagawa nilang agresibong aksyon dito sa West Philippine Sea o sa Pilipinas at gagawin nila yan dun sa ibang bansa, diba? Hindi nila mamamanage yun. Diba? Hindi pwedeng sabihin nila bakit hindi gayahin ng Pilipinas. Anong gagayahin ng Pilipinas dun? Gusto ba nila gayahin ng Pilipinas? Napapalag na rin tayo sa kanila? Wag na nilang hilingin pa. Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi niyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.